So ngayon, ang tatapikin po natin ay yung the religion of Muhammad o yung tinatawag na Islam, no? Napakarami na to nito ngayon, no? Iba-iba na rin tong faction, no? Kung ang kakristyanuhan ay may mga faction, meron din po itong mga faction. Okay. Tatalakayin po natin dito kung ano ba ang tunay na relihiyon ni Muhammad o yung tinatawag nilang Islam, no? Okay, Islam means submission to Allah. Muslim is the follower of Islam, no? Okay. So bago po tayo mag-umpisa, tingnan natin yung pinagmulan ng relihiyong ito. Saan ito nagmula? Sino ba ang founder nito at kailan ito na itatag? Meron po ako rito mga referensya sa harap ko, no, na hindi po ako nag-iimbento. Actually, alam na natin ito pero gusto ko po, kagaya ng sinabi ko kapag dumadaldal tayo rito, meron po tayong matibay at sapat na ebidensya, no? Ito pong mga hawak-hawak ko dito ay encyclopedia. At ito po ay magpapatunay na ito ay credible, no? Encyclopedia ng Islam, no? Na nandito po. So patutunayan po natin na yung ating mga sinasabi ay hindi kwentong comics o kwentong barbero, kundi mga reliable source, no? Pati yung history, kasaysayan ng daigdig, no? So ngayon nyo po ang aking ihahayag sa inyo upang malaman natin ang tunay at totoong relihiyon ng ating mga kaibigang mga Muslim sa kanilang kinaanibang Islam. Mag-umpisa na po tayo, no? Okay. So, paano po ba nag-umpisa ang salitang Islam, no? Islam means submission, submission to God. Yun na. Okay. Ano ba ang ugat ng Islam? Ito po, no? Ito po yung hawak ko. Okay. Ang Islam, na ang kahulugan sa wikang English, ay a submission of God. Actually, yung salitang Islam, hindi po yun English, Arabic po yun, no? Terminong Arabic. No? Sabi rito, ang Islam na ang kahulugan sa wikang English ay submission of God. No? Islam is Arabic, English is submission of God. O ang pagpapaubaya sa Panginoon ay ipinakilala ni Muhammad, no? Siya ay ipinanganak sa lungsod ng Mecca na sentro ng mga tribong Arabyano. Nandoon siya sa tinatawag na tribe na Quraysh, no? Quraysh tribes, nandoon, no? Kabilang siya doon sa mga Quraysh, sabi nila, Quraysh, correct, no? Tribe of, ayan, mga pagan Arab yan, mga tribong Arab, yung Quraysh. Okay. Naging inspirasyon niya ang mga aral ng Persiano. Ano yon? Yung Zoroastrianism, no? Yung si Zoroaster na prophet. Sa Persia, kinikilala si Zoroaster as a prophet at mayroon itong mga aral. Inspirasyon yun ni Prophet Muhammad ng Islam, no? No? Kasi kinikilala niya itong prophet. Yun ang naging inspirasyon niya. Hindi lang ang Zoroastrianism. Hindi pa lang yon. Maging ang Hudyo at Kristiyano, gayon din ang kanyang sariling pangitain. Meron siyang vision, no? Ayon sa ating binabasa at sa ating mga kaibayong kaibigang mga Muslim. Sabi dito, pa ang relihiyon ng mga Arabo. Kaya nga Arabic is a pagan, di ba? Mga Arabo, yung mga Arabo. Pero yung mga Hudyo, hindi sila polytheistic. Sila ay monotheistic. Okay, no? So nandoon siya, kabilang siya doon sa mga polytheistic na Arab belief. Okay, sa yung tinatawag ng Quraysh, no? Quraysh. Okay. Nasa Mecca ng Kaaba na ang itim na bato sa banal para sa kanila. Yung black stone na nandoon sa Middle East, nakita nyo yung Kaaba doon, no? Na ayon sa kanila, no, sa kanila, hindi sa atin, na yun daw ay ginawa ni Abraham. Wala tayong mababasa sa Bible na gumawa si Abraham at saka si Ismael ng Kaaba, no? Walang mababasang ganun, Mars, no? Wala. Sila lang ang nagsasabi na ang gumawa raw ng Kaaba ay si Abraham. Wala po tayong mababasa sa Biblia na yung mag-ama na yon ay gumawa ng Kaaba. Okay. Si Muhammad ay isang mahusay na mga ngalakal. Trader to, no? Trader. Kaya pansinin niyo yung ating mga kaibigang mga Muslim, lalo na sa Baclaran, sa Divisoria, sa mga bangkay-bangketa, makikita mo, no? Ang tiyatsaga nila, no? Na DVD, original copy to, kaibigan. Di ba? Ganun ang mga salita nila. So, yun po yung talagang nakuha at na-adapt nila yung pagiging magaling na traders ni Muhammad, no? Kaya nakikita natin, bilib tayo sa mga kaibigan nating mga Muslim, no? Pagdating sa negosyo,
Sila yung namamayagpag sa mga market, sa mga malls na may mga ano rin sila, no? Ngayon, tuloy natin. Sa kanyang kababayan, sa edad na 25, nag-asawa siya at nag-ukol ng sapat na panahon sa pag-aaral ukol sa reliyon, no? Marunong si Muhammad, nag-aral, no? Nag-aral, pero ipinalalabas ng ating mga kaibigang Muslim, ito raw ay no read, no write, no? O illiterate, no? Pero ayon sa ating sources, nag-aral at magaling na traders. No? So nakita natin no na kabaligtaran sa paniniwala nila doon sa mga reliable source na nakita natin na nag-aral ito. Nagkaroon ito ng kaugnayan sa mga tinatawag nating Zoroastrianism, Judaism at Kristyanismo, no? At ang sabi pa, no, siya ay nag-ukol ng sapat na panahon sa pag-aaral ukol sa reliyon at pagpapakabanal. Nag-aral. Tapos sasabihin ng ating mga kaibigang Muslim, hindi raw nag-aral. No? Malalaman uli natin yan. Nang siya'y sa sumapit ng ika-4 na kaarawan, nagsimula siyang makaranas ng pangitain. Yan, pangitain. Actually, pag sinabing pangitain, minsan vision, no? Minsan hallucination, no? So, mahala na po tayo kung ano yung. Basta sinabi nila, nakakita raw ito ng vision or pangitain. Sabi rito, isa rito ay ang pagpapakita sa kanya ng anghel na si Gabriel, no? At nagpaabot nito sa kanya na siya ay napili ni Allah upang maging propeta ng bagong pananampalataya. Batay sa pangitain, kailangang ipakilala niya ang pagkakaroon ng iisang Diyos, no? Ito na yung konsepto ng Judaism at ng Kristyanismo, no? Yung one God, no? No, one God, no? Doon ito kinuha dahil si Muhammad, ayon dito sa source na to, ay nag-aral tungkol sa Judaismo at Kristyanismo. Kaya na-adapt din ito yung monotheistic. Dito niya ito nakuha. Okay, tuloy natin. Bilang kanyang propeta, nagturo ng kanilang kagandahang asal sa sambahayan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Turo din niya ng Kristiyano na mayroon tayong buhay na walang hanggan after death. No? Another. Nauniwala rin siya na ang tao ay may nakalaang kapalaran na siyang naaayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ang lahat ng ito ay naitala niya. Naitala niya. Sino yung nagtala? Si Muhammad. No? Naitala niya sa isang aklat na tinatawag niyang banal na aklat ng Muslim, ang Quran. Si Muhammad pala ang nagtala ng mga nakasulat doon sa Quran. Ayan, no? Sabi rito, naniwala rin siya na ang tao ay may nakatalang kapalaran na siyang naaayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ang lahat ng ito ay naitala niya. Ibig sabihin, naisulat niya. Sino raw ang nagsulat? Si Muhammad, no? Okay. Sa aklat na tinatawag niyang banal na aklat na Islam, yung tinatawag na Quran. Meron tayong Quran dito, no? Tuloy natin. Una niyang naging tagasunod ang kanyang asawa. Ang kanyang asawa, ang pangalan ay si Khadija, isang widow, no? Isang widow na mayaman na malaki yung agwat ni Muhammad sa kanyang asawa, no? At itong si Khadija, ito ay isang tinatawag nating Kristiyano na devoted sa mahal na Birheng Maria. Ayan, ayan. Si Khadija na kanyang naging asawa ay isang devoted, no? Sa mahal na Birhen that time at isang Kristiyanos na naging asawa ni Muhammad dahil ito ay isang biyuda. No? Sino pang naging kaso niya? Si Abu Bakar. Ayan. At ang isang binatilyong nangangalang Umar. Ayan. Nagsimula siya magturo ng pagmamahal sa kapwa, pagiging tapat sa Diyos, at pagiging matulungin kasama na ang ilang alituntunin sa wastong pagkain. Meron silang tinatawag na halal at saka yung haram, no, nandoon. Yan din ay kaugalian ng mga Hudyo, no, yung kosher na tinatawag sa kanila, halal or haram yung mga unclean food, no. Kaya doon na-adapt ni Muhammad yung mga katuruan, no? Sabi nga, pinaghalong Judaismo at Christian yung Islam religion, no? Kumbaga kung titingnan natin, ito ay isa ring faction ng Christianity during the 6th century AD. Malalaman natin. Okay. So, ayun na po, no?
nagbigay po ako ng maikling senaryo dito sa history, no? Ito naman, ayon naman dito sa encyclopedia, no? Encyclopedia po ito, no, Britannica. Dito yung ano ng Islam. Ang tunay na pangalan ni Muhammad ay mahaba, no? Mahaba. Tingnan niyo po, ano, bago tayo magpatuloy. Details lang po itong ibibigay ko sa inyo. Ang tunay niya pong pangalan, siya po ay si Abdul Al-Qasim Muhammad Ibn Abad Allah Ibn Abad Al-Mutahid Ibn Hashim. Ang haba, no? Pag itinanong ko ito sa aking mga kadibating Muslim kung ano yung real na lahat, full name ni Muhammad, hindi nila masabi kung ano yung real at totoong tunay na pangalan nito, yung full name. Ang alam lang nila, si Abdul Qasim. Pero pag tinanong mo kung ano yung full name, hindi nila masabi, no? Ito, bibigay ko po sa inyo, no? Ito po ang original name niya. Si Abu Al-Qasim Muhammad Ibn Abad Allah Ibn Abad Al-Muttalib Ibn Hashim was born in Mecca during 570 after the death of his father. Si Abad Allah Muhammad was the first under the care of his paternal grandfather Abad Al-Muttalib, no? Yun ang kanyang ang kanyang uncle. So, ang kanyang mga magulang ayon dito sa ating source, another sources, no? No, hindi nalalayo, hindi nagko-kontra-kontra yung mga source natin, no? Sabi dito, Muhammad, parehas din, was born on 500 AD, Mecca. A game of city whose richness contrasts dramatically with the barren hills of western Saudi Arabia, which embrace it in religious terms. Mecca was already an important site. The chief attraction was Kaaba. Wala pa si Muhammad, mayroon ng Kaaba doon sa Mecca. Ayan, ha? Wala pa si Muhammad, mayroon ng Kaaba doon sa Mecca. At ang laman ng Kaaba na ito ay mayroong 360 idols, no? Kasama na doon yung daughters of Allah na si Almanat, Al-Usa at saka si Lat-Manat at saka si Usa. Si Lat, si Manat at si Usa. Al-Manat, Al-Usa, sila, no? Tatlo. Babasahin natin sa Quran yan, no? The daughters of Allah. Si Manat, si Al-Usa, no? Tatlo po yan. Sabi dito, Muhammad's father, Abdullah, had died before he was born and was orphaned at the age of 6 when his mother, Amina, ang kanyang pangalan ng kanyang mga magulang ay si Amina, ang pangalan ng kanyang tatay ay Abdullah, no? Ibig sabihin, Abad. Pag sinabing Abad, galing yan sa salitang sa atin bar, no? Bar sa Greek, bar ibig sabihin son, no? Sa Hebrew ano ba to? Ben. Ayan, sa kanila Abad. Okay, no? Okay. He's become a father, uncle, grandfather, Uncle Abu Talib under his guardianship. Muhammad forged a career in trade. Some Muslim insist he was entirely uneducated. Ayon dito. Pero nabasa natin, nag-aral siya ng mga pangrelihiyong Judaismo at Kristiyano, even yung Zoroastrianism o yung religion sa Persia that time, no? Na ang propetang kinikilala ay si Zoroaster, no? Muhammad certainly encountered the Christian. Ayan. Muhammad encountered the Christian, Jewish, and pagan faiths. During that time, na-encounter na to ni Propeta Muhammad. Kaya alam niya yung mga konsepto ng mga Judaismo at ng mga Kristiyano. Nauna po ang Kristiyano, hindi po yung Islam, no? Kaya ang tawag po sa relihiyon na itinayo ni Muhammad ay dati hindi po Islam kundi Mohammedan, no? Mohammedan. Kagaya ng ginawa ni Arius, Arian, di ba? Apollinarian, Montanis, no? Mga hinahango sa pangalan ng mga nagtatayo ng kanilang mga group. Yun po ang pangalan noon, no? Hindi po Islam kundi Mohammedan. Okay. Ang kanyang naging asawa ay si Khadija na gaya ng sinabi ko, malaki yung agwat, 15 years old, no? 25 si Muhammad at saka ito ay 40 na nung naging asawa niya itong si Khadija na isang devoted Christian sa mahal na Birheng Maria. Ayan. At yung Kaaba na yon na sinasabi ko, wala pa si Muhammad, existido na yon sa Mecca, na yon ay mayroong 360 idols at mayroon din dong larawan ng mahal na Birheng Maria
at ni Jesus. At nung si Muhammad ay nagtagumpay sa kanyang reliyon, lahat ng mga pagans, god and goddesses na nasa Kaaba, pinatanggal niya except doon sa dalawang ribulto ni Mama Mary at ni Jesus na nandoon sa Kaaba. Ayan, during that time, during that time. Okay. At ngayon, hanggang ngayon, kung papasok ka doon, no? Sabi ng kaibigan kong tagalinis doon sa Kaaba, ang trabaho niya ron tagalinis sa Kaaba, na hanggang ngayon nandoon yung daughters of Allah. Si Lat, si Manat at si Al-Usa, no? Si Lat, si Manat at si Al-Usa, yan ay daughters of Allah, no? Mga daughters siya ni Allah, no? Ayon doon sa kanilang Quran at ando ganon din sa kanilang tinatawag nating hadith. Okay. So ito ay ipinangaral ni Muhammad, hindi siya kinilala. Hindi siya kinilala dito, no? Hindi siya kinilala. Basahin natin dito. Tingnan mo. Muhammad preached his new religion, no? Muhammad preached his new religion. Yun yung bago niyang relihiyon. Siya yung nagtayo. No? Si Muhammad ang nagtayo ng Muhammadan o Mohammedans na religion at ito po ay hindi po tatag ng Diyos. Siya po mismo ang nagtayo. Sabi dito, Muhammad preached his new religion, urging the Meccans to reject idolatry and worship just one God. However, he discovered his enthusiasm was not shared. Such was the hostility of fellow Meccans that he and his faithful few had to flee to Yathrib in 622 AD, no? Hindi siya pinaniwala ng kanyang mga kasamahan sa Mecca, no? Umalis sila kasi hindi tinanggap, kasi yung pinangangaral ng ating kaibigang si Muhammad, no? Praise be upon him, yun ang sinasabi na. Pag ibanggit natin sa kaibigan nating Muslim yung salitang Muhammad, nilalagyan na praise be upon him. No, yan, no? Na hindi ito pinaniwalaan, no? Kaya pumunta ito sa Yathrib, doon sila nangaral, no? Hindi sila bakit hindi sila tinanggap? Kasi yung pinangangaral ni Muhammad, yun din yung konsepto ng mga Judaismo at ng mga Kristiyanong umiiral that time. Kaya hindi siya tinanggap, no? Pero siya na convert kakaunti dahil ang kanyang bagong aral, siya ay sugo daw ng Allah, no? Siya daw ang bagong propeta na sugo ng Allah. Kaya may napaniwala siya, pero hindi niya nakuha ang simpatya ng kanyang mga kababayang doon sa Mecca, no? Umalis sila, pumunta siya sa Yathrib, no? Doong 622 AD. Hindi siya pinaniwalaan kasi common na yung sinasabi niya. Kasi inaral niya nga yung gaya ng nabasa natin, no? Inaral niya yung Zoroastrianism, Judaism at Christianity. Kaya nung pinangangaral niya to, hindi na siya pinaniwalaan dahil naririnig na nila that time na umiiral na yon. Okay. Okay, natuloy natin. Leaving just one picture, sabi rito. Okay. Year 1 of the Muslim calendar from Yathrib deconsolidated his position and incited his army of 300 into conflict, triumphing over 1-3 times its size. No, lumago na yung kanyang mga follower nung nagpunta siya sa Yathrib. His campaign gained momentum until by 630 AD, he marched victoriously into Mecca. Bumalik siya doon sa Mecca dahil ang dami niya ng miyembro doon sa Yathrib. Binalikan niya ngayon yung Mecca, na-conquer niya ngayon to gamit yung sword, no? Hindi word of God, no? Ang gamit ni Muhammad doon ay sword, hindi word, no? Bakit? Sa pilitin niyang pinako-convert ang kanyang mga kababayan doon sa bago niyang pinakakalat na religion, no? Hindi po word of God ang dala ni Muhammad, kundi sword of Allah. Okay, tuloy natin. His first act was to smash the image of pagan gods, which decorated the Kaaba. Yun ang pinatanggal niya. Sabi ko sa'yo, mayroong 360 god and goddesses sa loob ng Kaaba na idols. Leaving just one picture of Jesus and Mary untouched. Hindi niya pinagalaw yung picture ni Mama Mary at ni Jesus Christ that time. See? Nakita mo, no, kung papaano nasa puso ni Muhammad ang paggalang at pagbibigay respeto sa rebulto ng mahal na Birheng Maria at ni Jesus. Dahil si Muhammad, alam niya kung sino si Jesus
at alam ni Muhammad kung sino ang nanay ni Jesus. Pero ang masakit, itong mga kaibayo natin sa pananampalataya, wagas kung umatake sa mga ribulto ng ating mahal na Birhen at ng ating Panginoong Jesus. Pero si Muhammad, hindi niya to pinatanggal. During that time, ito ay nasa loob pa ng Kaaba. So, makikita natin. This time when he urged the people to turn to God, Muhammad found sympathetic listeners. He returned to Yathrib, renamed Medina. Tinawag niya na itong Medina. Dati Yathrib, ngayon Medina, no? O ngayon ay tinatag ng Mecca, no? City of the prophet. To his family by now, Khadijah had died. He had taken other wives. Namatay si Khadijah at nagkaroon siya ng asawa, no? Malalaman natin kung sino yung asawa niya ayon sa Quran, no? Si Hafya at saka si Aisha, no? Si Aisha ay napangasawa niya ng 9 years old. Nakita nyo, 9 years old na pangasawa ni Muhammad. Kaya kung titingnan natin, nagkalat sa social media, yung mga matatandang Muslim na maraming pwedeng mag-asawa ng 4 hanggang 4, required sa kanila kahit bata, pinapakasal. No? Kaya lang, magbabayad ka ng Dota sa, dito ang tawag ng Dota ba yun? Ayun, no? So, nang namatay si Khadijah, nag-asawa siya ng kanyang asawa na si nandito babasahin natin, no? Kukunin ko yung Quran, no? Para sabihin ay baka iniimbento natin, no? Hindi po iniimbento. Ito po yung Quran. Okay. Ito po ang asawa ni Propeta Muhammad na binanggit dito sa Quran. Sabi dito, sabi dito, nagkaroon siya ng asawa. Sabi dito, sandali, hanapin natin. Ito. Okay, nilagyan ko na ng sabi dito. At kung kayong dalawa na mga asawa ng propeta, si Aisha at si Hafsa, no? Si Aisha, no? Nagkaroon sila ng anak, si Muhammad at si Aisha, na ang pangalan ay Fatima, no? Fatima. At 'di ba ang Muslim nakarating sa Spain, no? Kung matatandaan niyo, merong Our Lady of Fatima, no? Ayon sa nabasa ko, hindi ko sigurado kung true source 'yon, na yung pangalan ng lugar na Fatima ay pinangalan sa anak ni Muhammad na si Fatima na nakapag-asawa ng Kristiyano. Ayon yan sa nabasa ko. No, kaya doon pinangalan yung Fatima yung lugar na yon dahil ipinangalan yon sa Spain yun, no, yung Our Lady of Fatima, no? Na yung Fatima na yon ipinangalan sa anak ni Muhammad na nakapag-asawa ng Kristiyano. Yung ayon sa source na nabasa ko, no? Kung mayroon pa ibang source, walang problema ron. Okay. Nandito sa Biblia si Hafsa at saka si Aisha ang kanyang naging asawa. Dalawa agad pagkamatay nung isa. Okay. Tuloy natin. So, paano nagkaroon ng Quran? Ito. Sabi dito. Unang-una, nagkaroon siya ng revelation, no? He received revelation that is verbal message that he believed came directly from God. Sometimes these were kept in memory by Muhammad and his followers, and sometimes they were written down. Ayan, minsan naririnig niya, minsan sinusulat, no? Ayon dito sa Quran nila, isinusulat sa dahon, isinusulat sa mga balat ng hayop, isinusulat sa mga sanga ng kahoy, nandoon na. Ayon din dito sa Quran nila, no? Meron tayong Quran, no? Sabi rito, Quran, the sacred scripture of Islam in the form that has endured. Muslim believe the Quran is divine revelation written in the words of God Himself. Ang sumulat daw ng Quran mismo ay ang Diyos ayon sa kanila, no? Okay. Sa atin, ang sumulat ng Biblia ay yung mga tao ng Diyos o yung mga tunay na banal na sugo ng ating Panginoong Kristo. Pansinin ninyo, ang mga pangalan ng Biblia natin compare sa Quran ay mga pangalan ng mga propeta, ng mga apostol, no? Pero sa kanila, meron lang doon, iilan lang yung pangalan. Merong Dakaw, ang Baka, yung mga ganon, di ba? Yung Alpatina, hindi naman po yun pangalan ng mga prophets. Pero sa atin, yung Old Testament natin, karamihan, merong Isaiah, Habakuk, talagang tao yung mga nando doon, yung mga writer na nando doon. Pero sa kanila, hindi ganon, no? Ang meron lang doon, Al-Imran, no? Si kay Mama Mary, ano? Kay Mama Mary, yung mga iilan lang doon yung mga pangalan ng kanilang mga libro. Ito yung mga no, Surat Al-Masad, ang himaymay ng palmera. Ayan, no?
Surat Al-Ikhlas, ang kadalisayan, no? Surat Al-Kafirun, ang mga nagtatakwil sa pananampalataya. So, hindi tinutukoy kung sino yung mga sumulat talaga nito. Pero sa atin, nandoon kung kanino inattribute yung ano, no? Sulat ni San Pablo, sulat ni ganito, sulat ni Pedro, ni Isaiah, ni Habakuk, no? Tinutukoy talaga kung sino yung mga reliable sources at sino talaga yung tunay na pinagkalooban nito para isulat. Pero dito wala. Ayon sa binasa natin, ang sumulat ng Quran ay si Muhammad, no? Actually, ayon pa sa isang kasaysayan na nabasa ko, ito ay sinunog, no? Nasunog ito. At ito ay pinasunog ito, no? Pinasunog. At ginawa ito uli ni kung kundi ako nagkakamali si Omar, no? Kaya sasabihin nila na dapat daw ay memorize nila ito. Actually, marami tayo mga kadibating Muslim kapag tinanong mo about sa Quran, hindi nila memorya. Memorya lang nila yung ibang mga sura, pero lahat hindi. Yun, sasabihin nila, kahit daw sunugin natin yung Quran, memorya daw nila. Tanongin mo yung ibang mga sura, hindi nila alam. Mas alam pa natin yung mga sura kaysa sa kanila, no? Meron akong nakadebate sa kung sino yung sumulat ng sura, sino naglagay ng sura, at sino yung kasama ni Muhammad na nagsusulat ng mga verses. At ilang verses ang buong Quran, hindi nila masagot. Masasagot nila ilang chapter, 114 chapter lang to. Pero pag tinanong mo ilang verses, hindi nila masasagot. Pero dapat sabi nila, memoryado nila. Doon natin makikita na itong ating mga kaibigang mga Muslim, mas expertise pa nila ang magmemorya ng Biblia kesa doon sa Quran. Ginagamit ng ating mga kaibigang Muslim yung Biblia laban sa Kristyanismo, no? Sa sangkakristyanuhan, pero hindi rin pala nila alam kung ano yung laman ng kanilang Quran. Kapag may nakausap po akong Muslim o isang miyembro ng religiong Islam, ang ginagamit ko po Quran, hindi Biblia. Doon ko mapapatunayan kung talagang alam niya yung nasa loob ng Quran, no? Kasi yung Bible po ang ginagamit nila, yes, tatanggapin natin yan. Pero kapag Muslim po ang inyong kausap o ka-interfaith dialogue, gamitin niya po yung Quran, hindi po yung Biblia. Ibabalik natin sa kanila, no? Dapat nga po ang itinuturo nila sa atin yung laman ng Quran. Pero ang itinuturo ng ating mga kaibigang Muslim, yung laman ng Biblia, inaaral din naman natin yon, no? Doon nga lang, nagkakaroon sila ng maling interpretasyon. No? Tuloy natin. Okay, no? Dito. Okay. So, ang Quran o ang Arabic ay marami pong mga Semitic language, no? Hinango sa Syriac, hinango sa Aramaic, hinango sa Hebrew, hinango sa Moabites, hinango sa mga Assyrian, yung mga language nila. Kaya yung salitang Qira or read, galing yan sa Coptic Church, no? Sa eto basahin natin, baka sabihin iniimbento ni Brother Mel, no? Hindi po yan pure Arabic, no? Lalo-lalo na yung Injil, no? Hindi yan Arabic, no? Binaro lang po nila yan, no? Yun po ang nandito, no? Hindi po yan purong Tagalog. Purong Tagalog, purong Arabic, no? Okay, basahin natin dito. Sabi rito, it is often emphasized that Muhammad brought to his people in Arabic Quran a book or set a recitation in the Arabs' own language comparable to the Judaism and Christianity. Also, the vocabulary of the Quran is overwhelming of Arabic origin, but there are nevertheless borrowed words. Tama, bumabaro, humihiram sila. Borrow words mostly from Hebrew, Syriac, bearing witness to Muhammad, death to Judaism and Christianity. These loan words are primarily technical terms such as Injil. Binaro lang nila yon, hindi yun purong Arabic, no? Ibig sabihin nun ay gospel, sa Greek, Evangelion, Taurat, the law of Torah, Judaism, no? Iblis, the devil, Greek, diabolos. Doon nila kinukuha. Kaya kung sasabihin lang purong Arabic daw, yung Quran nila, no. Sa Syriac language, sa Hebrew, sa Aramaic, binaro yun. Kaya nga sila ay Semitic language, no? So doon natin malalaman na itong ating mga kaibigang mga Muslim na binabakbakan tayo, no? Senior ko sa inyo to upang maipahayag din natin sa kanila yung ating kaalaman tungkol sa Quran. Actually, inaral ko talaga to. Okay.
Okay, dito. Sabi dito, the Arabic script was incomplete. Several consonants, they are easy to confuse. And there was no way possible meanings inherent in a particular combination of consonant to assure the correct recitation. Therefore, it was necessarily to know the text or less by heart. In this way, differing variant reading arose, warranted by this or the reader of the Quran. Ayan, no? Kaya nga itong ating mga kaibigan nung nakadebate ko, meron tayo ritong mga debate na compile no sa ating In the Face of the Truth. Tinanong ko bakit niyo isinulat ang utos doon bumasa, no? Recite, ikra recite, hindi sinabing write. Walang inutos sa Quran na sinabi ni Allah nila na isulat, ang sabi bumasa. Bakit niyo isinulat pinababasa lang kayo? Doon nagagalit na sa akin, di ba, nung tinanong ko. Ang sabi, ikra bumasa. Hindi sinabing sumulat. Bakit niya sinulat? Di ba? Sasabihin, paano namin malalaman kung di namin isusulat? Memoryahin nyo. Sabi niyo, memorya nyo yan. Hindi sinabing isulat. Ang sinabi, memorya or recite. Di ba? Doon pa lang makikita natin na dapat aralin muna nila yung kanilang Quran bago sila gumamit ng Biblia against sa ating mga sangka-Kristyanuhan. Okay. So magbibigay lang po ako ng ibang mga detalye no para sa inyo, no. So tuloy natin. Napakaganda po ng ating usapan. So papaano ba namatay si Propeta Muhammad? Pag tinanong mo sa kanila, sabi daw umakyat daw ito sa ikapitong langit. Inakyat daw sa ikapitong langit, no. No? Pero pansinin ninyo, no? Sabi doon na sa kanila ang great prophet daw ay si Muhammad. Pero ayon sa Quran, ang babalik si Kristo pagdating ng takdang panahon ayon sa Quran. Kung ang kanilang propeta ay great prophet, dapat yan ang babalik sa katapusan ng daigdig. Bakit si Kristo ayon sa Quran ang babalik at hahatol sa lahat? Bakit hindi si Muhammad kung ito ay great prophet ayon sa kanila? Diyan tayo ngayon mag-isip, no? Kung si Muhammad ay tunay na great prophet, bakit hindi ito babalik at ang babalik ay si Jesucristo ayon sa Biblia at ayon sa Quran? That is a big question mark. Paano ba namatay itong si Muhammad? No, tinanong ko to sa mga kaibigan ko doon sa Luneta mga Muslim, no, medyo laylo muna yung debate doon, no. Tinanong ko, hindi nila masagot kung papaano namatay itong kanilang kinikilalang propeta, no. Actually si Muhammad maraming asawa, no. Mahigit 10. Okay. Hindi na natin i-mention yung pangalan nila, no? Dalawa na lang i-mention natin, no? So, paano ba namatay si Muhammad, no? Kung meron kayong download na tinatawag nating mga ang tawag dito, yung kanilang mga hadiths, no? Marami yan may volume yan. Narito ang ikinamatay ng kanilang propeta na praise be upon him, lagi niya sinasabi yan. Ito ay mababasa sa Sahih al-Bukhari, Volume 3, Book 47, number 786. Sabi rito, narrated by Anas bin Malik. Yan, yung narrated niya. A Jewish brought a poison, isa sa mga asawa ni Muhammad, no? A Jewish brought a poison cook sheep for the prophet. Kasi paborito ni Muhammad yung tupa, no? Paborito niya yan, no? At yan ay lagi niyang kinakain, no? At meron siyang isang asawang Jewish na nagluto nito. For the prophet who ate from it. She was brought to the prophet and he was asked, "Shall we kill her?" He said, "No. Continue see the effect of the poison or the plate of the mouth of Allah's apostle." Nilason siya ng kanyang asawang Hudyo, no? Nung nakita na bumubula ang bibig nito, papatayin siya ng mga followers. Sabi, wag, sabing ganun, wag niyong patayin itong si yung Jewish, no? Hindi binanggit yung pangalan. Mababasa yan sa Sahih al-Bukhari, Volume 3, Book 47, number 786. Huwag patayin, sabi, tingnan natin kung talagang ito ay totoong propeta ng Allah. Dahil araw-araw kumakain si Muhammad ng dates, no? Dahil yung dates daw na yon, pag kinakain mo daw, hindi ka tatablan ng kahit na anumang mga poison, mga sumpa. Kaya nung nakita nilang bumubula ang bibig nito, nagalit sila dun sa asawa ng Jewish dahil nilason niya si Muhammad, no? Wag, sabi niya, tingnan natin kung totoo yung sinasabi niya na ang dates, no? Meron ako dito hanggang ngayon, di ko maubos-ubos, no? Pagkain din to ni Jesus during that time sa New Testament, kinakain to ng mga Hudyo yung dates, no? Okay.
No, sabi niya, "Wag, tingnan natin." Hanggang sa bumula yung bibig ni Muhammad, namatay, hindi siya nailigtas ng dates. Pero ang Biblia natin ang sabi, ang sino mang magtatanda ng pananampalataya, dumampot man ng ahas, uminom man ng lason, hindi maaano. Kung ikaw ay talagang tunay na sugo ng Diyos. Ang ginagamit ng ating mga kaibayo sa pananampalataya ay ganito. Mananampalataya kang Kristiyano, yes, may dala-dala kunwari silang rason. Inumin mo nga ito kung di ka mamamatay. Ibinalik ko sa kanila yung ganong tanong. Unang-una ang kausap ni Jesus diyan, yung mga apostles, hindi ako at hindi kung sino pa mang Kristiyano. Yung mga apostles, yung sinabihan niya na ang sino mang mananampalataya ay magtataglay ng ganitong kapangyarihan, magpapalayas ng demonyo, uminom man ng lason, hindi mamamatay, ganyan. So, kung ikaw ay mananampalataya, during that time, nakausap niya sa mga apostol, yun ang garantiya niya